Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Jesus Teaching, isang pag-aaral mula sa mga turo ni Jesus. Pamagat ng pag-aaral. Nagkasundo sa harapan ng dambana, ang kahalagahan ng pagbabalik ng maayos na ugnayan. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 23 hanggang 24. Pangunahing teksto. Kaya kung iyong ihahandog ang iyong alay sa dambana, at doon ay maalala mong mayroong masama ang loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna roon ang iyong alay sa harapan ng dambana at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at pagkatapos ay bumalik ka at iharap ang iyong alay. Mateo Kapitulo 5 versikulo 23 hanggang 24. Panimula. Marami ang naniniwala na ang pagsamba ay binubuo lamang ng pag-awit, pagdalo sa pagsamba, pananalangin, pag-aalay, o pakikibahagi sa mga gawaing panrelihiyon. Ngunit nagtuturo si Jesus ng isang mahalagang katotohanan sa kanyang pangaral sa bundok: ang tunay na pagsamba ay hindi maaaring ihiwalay sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sinabi ni Jesus, iwan mo muna roon ang iyong alay sa harapan ng dambana. Noong panahong iyon, ang pahayag na ito ay nakagugulat. Isipin mo ang isang mananampalatayang nakatayo sa harap ng dambana, handa nang mag-alay sa Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus na ang pakikipagkasundo sa kanyang kapatid ay mas mahalaga kaysa sa pagtatapos ng ritual ng pag-aalay. Bakit nga ba? Dahil hindi kalugod-lugod sa Diyos ang panlabas na pagsunod at gawaing panrelihiyon kung ang ating ugnayan sa kapwa ay nasisira pa rin dahil sa hindi naaayos na alitan, kapaitan, o pagkakasala. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, ang nais ng Diyos ay pagsambang nagmumula sa pusong nagsisikap na makipagkasundo, magpakumbaba, at magmahal sa kapwa. Kasaysayang konteksto. Ang bahaging ito ay kabilang sa pangaral sa bundok na matatagpuan sa Kabanata 5 ng Mateo. Paulit-ulit na ipinapaalala ni Jesus na hindi sapat ang panlabas na anyo ng pagiging banal. Sa panahon niya, ang nakagawian ng mga namumuno sa relihiyon ay nakatuon sa panlabas na pagsunod sa mga alituntunin, tamang pagsasagawa ng mga ritual, pagkakaroon ng magandang tingnan sa paningin ng iba. Ngunit itinuon ni Jesus ang pansin sa mas mahalagang bagay. Ang kalagayan ng puso, ang tunay na layunin ng ating mga gawa, ang ating ugnayan sa isa't isa, ang pagiging matuwid sa kalooban. Ang dambanang tinutukoy ni Jesus ay ang lugar kung saan nag-aalay ang mga tao sa templo. Ang iba ay naglalakbay pa mula sa malalayong lugar upang magdala ng handog sa Diyos. Gayunpaman, itinuro ni Jesus na ang maayos na ugnayan sa kapwa ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay nakabatay sa kalagayan ng puso. Kung iyong ihahandog ang iyong alay sa dambana. Kahulugan sa kasulatan. Ang dambana ay sumisimbolo sa pagsamba, pag-aalay, at pag-aalay ng sarili sa Diyos. Hindi naman tinutulan o ipinagbawal ni Jesus ang pag-aalay. Ang nais niyang itama ay ang kalagayan ng puso ng taong sumasamba. Maaaring ang isang tao ay nakagagawa ng mga panlabas na gawain, ngunit sa kanyang kalooban ay mayroon siyang puot o kapaitan, galit at pagtatanim ng sama ng loob, pagmamataas o pagmamalaki, kawalan ng pagpapatawad. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagiging matuwid na nagsisimula sa puso. Ang Diyos ay hindi lamang nakatingin sa ating ginagawa kundi sa tunay na kalagayan ng ating pagkatao. Unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Halimbawa sa buhay, isipin mong nagbigay ka ng mamahaling regalo sa iyong kapamilya, ngunit hindi mo naman siya kinakausap dahil mayroon kayong hindi pagkakaunawaan na hindi pa naaayos. Ang regalo ay tila maganda at mahalaga, ngunit ang inyong ugnayan ay nananatiling sira. Gayon din naman, ang pagsamba na walang pagmamahal at pagnanais na makipagkasundo ay hindi ganap at tunay. Praktikal na aplikasyon. Bago ka sumamba o mag-alay, tanungin mo muna ang iyong sarili. Mayroon ba akong itinatagong kapaitan sa sinuman? Mayroon ba akong kinikimkim na galit o sama ng loob? Mayroon ba akong nasaktan o naapakan na hindi ko pa napapansin o naaayos? Pangunahing aral bulang. 1. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang malinis na puso kaysa sa kahit anong magagandang gawaing panlabas. 2. Inaanyayahan tayo ng Diyos na kusa nating PAGSIKAPAN ang pagkakasundo. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Kahulugan sa kasulatan. Binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan at pagiging kagyat ng hakbang na ito.
Pansinin ang salitang ginamit niya. Muna, ibig sabihin, ang pagbabalik ng maayos na ugnayan ang dapat unahin. Hindi sinabi ni Jesus na, gawin mo ito kapag may oras ka na o kapag maginhawa na ang sitwasyon. Sa halip ay sinabi niya, humayo ka at makipagkasundo. Kinakailangan itong gawin at kumilos ng kusa. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang isinaling, makipagkasundo, ay mula sa salitang Griego na dilasso. Ang ibig sabihin nito ay, ibalik ang dating mabuting ugnayan at pagmamahalan. Alisin ang anumang puot o pagtutol. Magkaisa at magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ang pagkakasundo ay nangangailangan ng pagsisikap at kusang loob na pagkilos. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa kapayapaan at pagpapanumbalik ng pagkakaisa. Ang Diyos mismo ang unang nakipagkasundo sa atin upang tayo ay maging kaibigan niya, kaya't inaanyayahan din niya tayong makipagsikap para sa kapayapaan sa ating kapwa. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 18. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa Diyos, na nakipagkasundo sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Halimbawa sa buhay. Kapag ang pundasyon ng isang bahay ay may bitik o sira, darating ang panahon na makakaapekto ito sa buong gusali at maaari itong gumuho. Gayon din naman, ang hindi naaayos na alitan ay unti-unting makakasira sa ating espiritual na buhay at sa iba pa nating pakikitungo sa iba. Praktikal na aplikasyon. Huwag nang patagilan at gumawa na ng mga hakbang upang maayos ang sitwasyon. Magsimula ka na mismo na lumapit at makipag-usap. Aminin kung ikaw ay nagkamali o nakasakit. Humingi ng kapatawaran ng buong puso. At maging handa ring magpatawad sa sinumang lumalapit sa iyo. Pangunahing aral bulang. 2. Inaanyayahan tayo ng Diyos na maging masigasig at kusang loob na naghahanap ng kapayapaan at pagkakasundo sa ating kapwa. 3. Ang maayos na ugnayan ay NAGPAPADAGDAK at NAGPAPATOTOO sa ating pagsamba. Pagkatapos ay bumalik ka at iharap ang iyong alay. Kahulugan sa kasulatan. Hindi naman ipinagbabawal o tinanggihan ni Jesus ang pagsamba at pag-aalay. Ang nais niya ay maibalik ang tamang pagkakasunod-sunod at pagpapahalaga. Kapag naayos na ang ating ugnayan sa kapwa, mas nagiging ganap at katanggap-tanggap ang ating pagsamba sa Diyos. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagmamahal na nakikita sa pagsunod. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi mapaghihiwalay sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 20. Ang sinumang nagsasabing, mahal ko ang Diyos, ngunit galit naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Halimbawa sa buhay. Kapag ang mga instrumentong pangmusika ay hindi magkakatugma o hindi maayos ang tono, ang kalalabasan nito ay hindi magandang pakinggan. Gayon din naman, kung may sira ang ating ugnayan sa iba, hindi magiging kaaya-aya at ganap ang ating pagsamba sa Diyos. Praktikal na aplikasyon. Lumapit sa Diyos upang sumamba na mayroong pagpapakumbaba ng puso, kahandaang magpatawad, kapayapaan sa sarili at sa kapwa, tunay at taos-pusong pagmamahal. Pangunahing aral bulang. 3. Ang maayos at malusog na pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagpapatibay at nagpapatutuo sa katotohanan ng ating pagsamba. Praktikal na aplikasyon para ngayon. Para sa mga pamilya. Agapan at ayusin ang hindi pagkakaunawaan bago pa ito lumaki at maging puno ng kapaitan. Para sa mga kabataan, sanayin ang sarili na magpakumbaba at maging handang magpatawad at humingi ng tawad. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging mabuting halimbawa sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahandaang makipagkasundo at magbati. Para sa mga Kristiyano, huwag nang hintiyeng ikaw ang lapitan, ikaw mismo ang gumawa ng unang hakbang upang maibalik ang maayos na ugnayan. Para sa bawat mananampalataya, lumapit sa Diyos upang sumamba na mayroong malinis na puso at payapang kalooban sa kapwa. Pagtatapos, ang Mateo Kapitulo 5 Versikulo 23 hanggang 24 ay nagtuturo sa atin ng tatlong makapangyarihang katotohanan. 1. Ang tunay na pagsamba ay nakabatay sa kalagayan ng ating puso. 2. Dapat nating pagsikapan at unahin ang pagkakasundo sa kapwa. 3. Ang maayos na ugnayan ay nagpapatibay at nagpapayaman sa ating pagsamba. PANGWAKAS na hamon. Ang tanong sa atin ngayon ay hindi lamang, nakadalaw ba ako sa pagsamba o nakapag-alay na ba ako? Ang tunay na tanong ay, sumasamba ba ako sa Diyos nang may pusong naghahangad at nagpapanatili ng kapayapaan sa aking kapwa?
Panawagan sa puso. Marahil sa oras na ito ay may ipinaalala sa iyo ang Diyos tungkol sa isang tao. Maaaring miyembro ng iyong pamilya. Isang matalik na kaibigan. Isang kapatid na mananampalataya. Huwag mong ipagwalang bahala ang paalalang ito. Simulan mo na ngayon ang hakbang upang maayos ang inyong ugnayan at magkaroon muli ng kapayapaan. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, turuan mo po kaming sumamba sa iyo ng may tapat at malinis na puso. Tulungan mo kaming maging masigasig sa pagpapanumbalik ng maayos na ugnayan at maging mapagpatawad at mapagbigay sa ating kapwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Ang tunay na pagsamba sa harapan ng Diyos ay nagmumula sa pusong nagsisikap na mamuhay ng payapa at may pagmamahal sa kapwa. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.